Yan po, good morning. Magandang umaga na naman sa inyo mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, gagawin natin is mag-harvest na naman tayo ng pipino. No, pang 7 harvest na natin yan. So bali kahapon, natapos ko na rin mag pruning ng mga dahon sa baba. Then pagtanggal ng mga sanga na wala ng bunga. So yun mga ka-farmers, samahan nyo ko at mag-harvest tayo ng ating pipino na si Legacy F1 yun. So umpisa na natin mga ka-farmers. Yun, dito pa lang ay marami ng bunga, no? So yan, tatanggalin na natin mga ka-farmers. Samahan nyo po ako mga ka-farmers. Yan, yan. Pag nag-harvest po ng pipino is madali lang, kahit hindi na tayo gumamit ng gunting kasi malambot lang yung mga sanga. Yan, mga ka-farmers. So yun lang, sarap sa pakiramdam na nag-harvest tayo ng tanim natin, yan. So problema lang mga ka-farmers ay yung presyo ng pipino, masyadong mababa. Halos lahat dito sa amin mababa ang presyo. Yan, lalo na sa talong ko, sobrang baba. Mga lugi ka pa sa bibilhin mong abono tapos pesticide para pang control sa kanila kasi sobrang baba ng presyo. Yan mga ka-farmers, sobrang daming bumunga si Legacy F1. Kagandahan kay Legacy F1, kahit malaki ang bunga niya ay marami rin siyang nagbigay ng bunga. So yung maganda sa kanya kasi mabigat na siya, marami pang bunga. So ang ko lang ngayon ay nag-adjust po ako mga ka-farmers kasi nahirapan yung buyer natin magpaubos ng ating pipino kasi nga laging sinasabi ng customer sa kanya is malalaki raw yung pipino niya. So yun, sabi ko sa kanya, sabi yung customer natin na malaki talaga ang bunga na ang variety si Legacy F1, sabi ko magputol ka din, pakita nyo ang quality ng pipino na ganito talaga siya, malaki pero bata pa, hindi pa matanda ang bunga niya kahit malaki na. Yan sabi. So yun, ako na lang yung nag-adjust kasi nga talagang nahirapan siya magpaubos. So yung mga farmers, dati mga ka-farmers nagtanim din ako ng pipino, napaabot ko po ng 25 harvest yung pipino ko. Pero yung 25 harvest na yun ay hindi na siya masyado kalaki ng bunga. Ganito na lang siya kaiksi mga ka-farmers, pero quality pa rin, mas gustong gusto yun ng buyer ko bilhin kasi nga sabi niya mabinta daw sa customer ang ganong size na pipino, yan. So ngayon malaki pa yung bunga, mahaba. Matagal pa natin yun bago maabot kasi nasa 7 harvest pa lang tayo, yan. Mas gusto ko yun na maabot yung 25 harvest ko na yun dati. Susubukan natin kung kaya pa natin, kung kaya nang abutin ng pipino natin ng buhay sa ngayon sobrang init ng panahon. Na stress lahat ng pananim ko, yan.
farmers. So isipin nyo, dito pa lang tayo, yan, ay halos mag 15 kilos na yung na-harvest ko, ano. Yan. Sobrang dami bunga. So sarap pag ito, pitas ka ng pitas. Yan, okay lang yun kahit mababang presyo. Ang importante ay meron tayong kita kaysa wala, gutom abutin ng pamilya natin. So yun, yan, nakikita nyo mga farmers, ay nag-uumpisa na yung pagdadalaw-dalawang bunga. Dami bunga mga farmers. So yan, yun na yung magandang technique dito mga farmers, ano. Kasi nga yung ginawa natin ng una ay nag-pruning tayo ng 3 sanga. Hindi pa nag-start na magbunga, nag-pruning tayo ng 3 sanga. Then pagdating sa taas, nag-top pruning naman tayo, ano. So yan, ganun na siya. Makita nyo, ganun na siya kapal sa ginawa natin na top pruning, then pruning sa baba. Yan. Papansin nyo, napakalayo ng pagitan ng pipino natin, ano. Halos mag-1 metro ang layo. Pero nang umabot na sa taas, naging crowded na sila, no. Ayan, sa isang butas, isang puno lang ang nakalagay. Ayan. Continuous tayo mga farmers pag harvest. Ayan, meron na rin, nakakuha na rin ako dito sa gitna. Sana bumunga pa ito. Yan, hindi na buo yung mga bunga dito mga ka-farmers. Hindi ko alam, nakita ko lang na is inatake ako ng uod. Nasunod ng kakain yung bulaklak, kaya yung bunga ay hindi na buo. So mamaya subukan natin makapag-spray, kasi lagpas na ako yata isang 1 week na hindi nakapag-spray sa pipino ko, kasi nga nagkandak ako ng pruning, kaya hindi ako nag-spray. Nang sa ganun hindi ko malanghap yung pesticide na gagamitin ko. Yan, kasi dapat nga naman talaga hindi ako nag-apply dito ng pesticide sa uod, kasi nga ayaw ko gumamit nun. Pero ngayon kailangan natin silang ma-control, mabawasan, gagamit tayo. Pero yung gagamitin ko dito mga farmers ay yun ay sarili ko lang na gawa, ano. Yan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko na yun. Sa ganun baka gusto nyo subukan, ano, yung sarili kong composition na paggawa ng pesticide. Yan. Kasi last year ginawa ko na yun sa pipino. So naging maganda rin, maganda rin yung naging resulta. Kaya siyempre pag maganda yung naging resulta, uulitin natin yun. Ayan. Okay, dami mga farmers. Yan, so yun, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-farmers, ano. Yan, napapansin nyo yung kalamansi natin, ano. Yan, sa baba, sa gitna, naipit na ng pipino. Kunting ano lang naman, kunting sacrifice lang sa kanila, kasi mababa pa naman. Hindi naman yan sila mamamatay. Yan, nakakapag-absorb din sila ng abono na galing sa pipino, kaya okay na okay sa kanila.
Yun mga farmers, maraming salamat at happy farming sa lahat. Ingat po tayong magsasaka. Yan, lagi nating ingatan ang sarili natin. Sapagkat tayo ay bumubuhay rin sa ibang hindi nagtatanim ng gulayin Yan, isa tayong inaasahan nila. Yan, thank you. Maraming salamat.